Hi mga engineers, ako nga pala si Engineer Ace. At episode 3 na tayo ng topic na cable, which is parabolic cable tong problem na to. So umpisa na natin. A series of uniformly spaced hangers along a parabolic cable supports a 60-meter pipeline as shown. So meron daw parabolic cable which is nakahang uniformly spaced hangers. Ayan, yan yung sinasabi niya, yung mga guhit. Supports a 60-meter pipeline as shown. Ito. The total weight of the pipe and water is 2.8 kN per meter. Ito, itong buong to. Yan daw yung weight niya. The allowable tensile load of the cable is 1,100 kN. Mamaya magagamit natin yan sa mga ibang tanong. So, number 7. 7 muna. Calculate the maximum tension in kilonewton in the cable when the sag is 2 meters. Calculate daw natin yung maximum tension. Binigay yung sag dito lang sa number 7 ha. Dito lang sa number 7. Ito yung sag. Yan. Kung nakakita kayo parabolic cable, automatic yan ang sag. Tandaan yan. From the center of nung curvature o yung parang crest. Yan yung distance na yan. Parang dito yan o. Yan yung sag. And ang gagawin natin dito is ikakat natin tong figure na to para mas mapadali tayo pag-solve ng maximum tension ito sa kalahati. Yan. Titingnan natin is symmetrical naman yung ating parabolic cable. Cut lang natin dito sa gitna. Yan yung style ko. Pero kung meron kang alam na ibang style kung saan ka na lang kung saan ka nadadalian ng na technique, yun na lang sundin mo. So, ito lang yung technique ko. I-share ko lang. Which is yung maximum tension dito. Ito. Diba cable yan? Yan. Cable. Yan. Ito, parang resultant lang din nung point A. And ito naman, yung may tension din dyan. Pag kinat natin yan, siyempre may expose yan. May tension din dyan. Which is, yan naman yung AH din equal. Bakit? Kasi yung tension, pag cable, yan, pag hinila mo to, magiging parang may higit, may force siya na ma-apply. Ayan. Pero pag yung tulak mo papasok, gaganon yan. So, automatic ang cable, tension force lang. Walang compression. So, ang compression niya ay 0. Parang ganun. Di ba pag sa stress may mga ganung situation. So, ulit. And yun. Ito yung tension natin. Maximum tension. So, ang style ko dito, gagawin kong point load or concentrated load yung weight ng pipe and water na sinabi dun sa problem. 2.8 kN per meter. Gagawin natin yung kilonewton. So, pag ginawa natin yung concentrated load, dyan yan sa gitna nung hinati natin. Diba ito? Focus lang tayo dito sa my left side. Ito. Itong free body diagram na to. So, hatiin natin ito. So, yung span niya is 30. Yan. So, gagawin natin dito sa part na to, itong weight na to, is gagawin natin concentrated load. Kaya dyan sa gitna. So, 15, 15. Gets? Kada gantong senaryo, ganun lang yung gagawin nyo. And, yun. After nyan, paano ba natin gawin point load? Para lang din sa beam. Kung ito mo ngayon sa superposition formula, parang ganito lang din yun. So, gawin natin is 2.8 times 60 ito. Itong whole span. Over 2. Bakit over 2? Kasi hinati natin. Yan. So, kalahati lang ng 60 ang kailangan natin kasi dito lang tayo magpo-focus. 30 and kalahati lang ng 2.8. Kasi naka-distribute nga yung weight niya. Gagawin natin parang concentrated lang or point load. Which is 84 kN. So, goods na. So, focus lang tayo dito ha. Ang gagawin ko dito is gagawa ko ng right triangle. Ito. Yan. Yan. So, yung angle ito. So, yung opposite niya is 2 meters. Magagamit natin yung sag. Yan. So, ganito yan pag sinulat natin. Yan. Yun, makukuha na natin yung angle kasi ito is 15 meters from the center nung weight na kinuha natin. Yan. Kalahati, 2 meters. Yan.
So, yun, gagamit lang tayo ng Sokatowa. So, kung titingnan natin, ang given is opposite and adjacent. So, ano ba? Towa. Kasi opposite, adjacent. Check, check. So, gawin lang natin inverse. Arctan. Ito. Shift, tan. Press natin sa calcio. Shift. Tapos yung tan. Sa calcio natin. Gamit kong calcio is, pero pare-pareha lang naman yan. Ang advisable ko na gamitin yung calcio is yung Canon. Ano ba yung gamit ko ngayon? Yung Canon na transparent, which is F789 SGA. Yun. Itong gamit ko ngayon. Yan. Press nyo lang yung shift tan, lalabas tong negative 1 na yan sa taas. Tapos yung opposite niya is 2. Yung adjacent niya is 15. So, towa nga. Diba? Yung ratio. And yung angle niya is 7.59 degrees. Nakuha na natin yung angle. Kinuha natin yung angle based dun sa mga dimension na binigay. Kasi may binigay sa atin na sag and yun. Dito. Meron dito 15 meters. So, meron na tayong angle. So, magsasummation forces vertical tayo. Kung titingnan natin tong kinat natin ito. Dalawa lang. Which is yung W and vertical reaction. Vertical component ng point A. So, ibig sabihin, yung vertical component ng A, equal lang din dito kasi dalawa lang sila. So, AB is equals to 84 kN. Yan. So, dito, makukuha na natin yung maximum tension. Magbe-base na tayo dito sa mga force. Diba ito? Tingin tayo dito. Dito, zoom natin. Yan. Meron na tayong AB. Check. Meron tayong angle. Check. Tapos pag ginawa natin yung right triangle, ganito lang yan, oh. Parang ito na yung opposite, yung AB. So, given, nakuha na natin to kasi nag-summation forces vertical tayo, which is 84 kN lang din yung AB. So, yung opposite is 84. Yan. Tapos may angle tayo. Tapos makukuha natin tong tension. Maximum tension, which is yung hypotenuse. Paano natin makukuha? So, katawa. Ito na yung drawing, oh. Yan, oh. Yan, di ba? Lalalagnan nyo lang yung imagination nyo. Makukuha nyo rin. So, itong AB is 84. Kuha natin gamit yung summation forces vertical. Equilibrium equations. Ang kinukuha natin is yung maximum tension. Meron na tayong angle. Kinuha natin kanina. Gamit yung dimension na binigay na sag. Saka yung hinati lang natin yung figure. So, diskarte lang to. Ganito yung diskarte ko. So, sine. So, ano ba yung given? Yung binigay. Yung angle sa ka-opposite. So, anong kukuha natin? Hypotenuse. Ano ba yung involve yung hypotenuse sa ka-opposite? Idi so, opposite. Meron tayo. Yung hypotenuse ang kukunin natin, which is yung maximum tension. Yan. Tapos yung angle given. So, makukuha natin. Ganito lang natin siya isulat. Sine 7.59 degrees. Ito yan. Nakuha natin kanina. Equals yung opposite. So, opposite over hypotenuse. 84. Ito. And yung hypotenuse natin is yung hinahanap natin maximum tension. Shift solve. Makukuha natin is 636 kN. Yan ay yung sagot natin sa number 7. So, proceed tayo sa number 8. Calculate the minimum sag of the cable in meters. Ang pinapahanap naman dito is yung sag. So, wala to. Sulat lang natin as Y. Yan. Ang pinapahanap naman dito is yung sag. Gagamitin natin dito yung maximum tension na binigay. Which is ito, allowable tensile load of the cable. Yung 1,100 kN. Ito. Yan, sulat na natin. Given yan na. Given. Yan. So, gagamitin na natin siya. Kasi wala naman binigay na kasi kanina, binigyan tayo ng sag. Ngayon, pinapahanap na yung sag. Ito. So, yan. Ang style naman natin dito is summation forces vertical lang ulit tayo muna. So, doon lang tayo ulit sa figure na yun. So, AB na naman is equals to 84 kN kasi hindi naman pinaltan yung load nung pipeline. Yan. And, gawa ulit tayo ng right triangle. And kukunin muna natin yung angle. Binigyan tayo ng tension, maximum tension. Ayan.
Given na to, 1,100. Meron na tayo ulit AB kasi nag-summation versus vertical tayo. So, ito yung opposite. Pag ginawa natin tong right triangle, di ba? Ganyan lang. Ito. 84, 100. Mukha natin yung angle gamit yung meron tayong given na opposite and hypotenuse. So, ito lang ulit. Pag angle hinahanap, shift sign. Pindutin nyo lang yung sa calculate. Shift sign. Lalabas tong negative na yan na raise negative 1. So, opposite 84. Hypotenuse is 1,100. 4.38 degrees. So, nakuha na natin yung angle. Ginamitan natin ng mga force para makuha yung angle. And next is kukunin naman natin yung sag. Itong sag makukuha natin kasi may angle na tayo. Kanina ang pinapahanap yung tension. Parang ano to parang reverse nung isa. Inuna muna natin yung sa may dimension para makuha yung pinapahanap na maximum tension. Ito naman inuna natin yung gamit yung mga force pagkuha ng angle kasi given na yung tension max. Kung nagigets nyo, parang ano lang, binaligtad kasi sag na yung hinahanap. Yun. So, ito naman, focus na tayo dito sa y, which is ito yan. Ito yan ito yan. Ito. Yan. Kasi ito, same y lang din naman to. Ito, y to. Diba? Y, yung opposite. Tapos ito, given yung adjacent, 15. Tapos yung angle, nakuha na natin. Ito. So, makukuha na natin yung y. Yan. Ano yun? Given dito. 15 saka yung angle, yung adjacent. Yung pinapahanap is yung opposite, which is yung sag. So, towa. Towa. Opposite. Yung pinapahanap, adjacent is given, yung 15. Given yung angle. So, ganito lang ulit natin isulat. Tan 4.38 degrees equals to y over 15. Opposite over adjacent. And chip solve. Yan. O, transpose ko muna. And yung y is 1.15 meters. Nakuha na natin, di ba? Madali lang yung diskarte pag nagets nyo. Ulit-ulitin nyo lang. And number 9, last item. Calculate the tension at the lowest point of the cable if the cable is stressed to its allowable tensile load. Yun. Pinapahanap yung lowest point of the cable na. So, ang style ko dito is, yun na nga. Yung sinabi ko kanina, sinabi ko earlier, yung H is equals lang din yan sa AH. Kasi pag hinila mo yan, equal lang din naman yung force nila. Kasi cable, pares. Tension lang naman. Wala naman siyang compression. Tension at lowest point. So, wala naman tayong binigay na iba o binago. Same lang din naman. Gagamitin natin yung allowable tensile load. So, ibig sabihin, yung maximum tension is 1,100 lang. Ano ba to? Lampal ito. Yan. Yun, parang walang nabago lang. So, madali lang. Kung AH na lang. Kasi magsa-summation versus vertical lang din ulit tayo. Ito. So, same lang naman. Yung AB, 84. Yung Tmax na is 1,100. Yan. Dito. Yung AH niya, yung adjacent na hinahanap. Pag adjacent ang hinahanap, squared lang natin, Pythagorean lang to. And minus na yung sa loob ng square root. Kasi pag hinahanap natin hypotenuse, ito. Diba plus yan. Tapos pag ito ang given, itong adjacent saka opposite. Pag given yung adjacent at opposite, tapos hinahanap ito, itong hypotenuse, plus yan. And kapag ito namang hinahanap adjacent, tapos given itong opposite saka hypotenuse, negative yan or minus. Ganun lang. AH, square root of 1,100 squared minus 84 squared equals, yung AH niya is 1,096.788 kilonewton. So, that's all yung episode 3 natin sa cable. So, kung may katanungan kayo, DM nyo na lang ako. Yun. Thank you.